Pag-usapan natin ngayon ang kaibahan ng Republic Act 11935 na dineclare na unconstitutional at itong Republic Act 12232 na bago lang napirmahan ng Pangulo. Hello! Welcome back muli sa ating munting channel, Pobreng Mapalad Vlog. Time check is 5 o'clock in the afternoon na po. Araw ng Biyernes, pizza 5 ng September. So mga kapobre, panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa. Of course, panibagong vlog mga kapobre. So ngayong hapon ay wala pa rin tayong naaninag sa social media, YouTube man o Facebook, na mayroon ng desisyon ang Korte Suprema patungkol sa Republic Act 12232. So wala pa rin hanggang ngayon mga kapobre. Kaya patuloy tayo na magantabay dito. So ngayong hapon mga kapobre, dahil nga wala pa ang desisyon, so ngayong hapon mga kapobre, pag-usapan natin ang kaibahan ng dalawang Republic Act. Itong Republic Act 12232 at saka yung Republic Act noong 2022 na dineclare na unconstitutional, ang Republic Act 11935. Ito pong Republic Act na to ay na-approve noong October 10, 2022. So dapat itong Republic Act na to ay ang eleksyon sa December 2022. So ito po ang nilalaman ng Republic Act number 11935. An act postponing the December 2022 barangay and sangguniang kabataan election, amending for the purpose Republic Act number 9164 as amended, appropriating funds therefore and for other purposes. So ito po yun. Ito po yung Republic Act number 11935 na pagpospone sa December 2022 barangay at SK election. So ito pong Republic Act na to ay purely po nakalagay po dito, an act of postponing the December 2022 barangay and SK election. So kaya po kinwestiyon ito ni Attorney Macalintal sa Supreme Court at nanaig po si Attorney Macalintal dahil nga dineclare ng Korte Suprema na ang pagpostpone sa December 2022 barangay and SK election is unconstitutional. So mayroon po ditong mga dahilan kung bakit dineclare na unconstitutional. Di na lang natin basahin kasi sobrang haba to. May mga section pa to. So matotal po mga kapobre, yung pagpostpone sa December 2022 barangay election ay dineclare na unconstitutional. So yan po ang Republic Act 11935. So dito tayo sa Republic Act 12232 na kapipirma lang ng Pangulo. So mga kapobre, ito na po, nagpetisyon na naman si Attorney Macalintal dahil nga yung pinagbasihan ni Attorney Macalintal ay yung dineclare na unconstitutional. So dito na po magkaiba ang dalawang batas na to dahil nga postponement alone itong 2022 barangay and SK election. So dito tayo sa Republic Act 12232. So ito po ang laman ng Republic Act na to. An act setting the term of office of barangay officials and the members of the Sangguniang Kabataan
and for other purposes. So klaro po, an act of setting term. Siniset lang po ang termino ng mga barangay at SK officials. Wala po dito nakalagay na postponement. Taliwas doon sa Republic Act 11935 na an act of postponing the barangay and SK election ang nakalagay. So dito po sa Republic Act 12232 wala po tayo nakitang postponement. Bagkos ito po ay an act of setting the term of office of the barangay officials. So dito po magkaiba mga kapobre. So yung argumento ni Atty. Macalintal na i-declare na unconstitutional, sa palagay ko malabo po kasi nga hindi po magkapariha. Pinipilit po ni Atty. Macalintal na postponement pa rin itong Republic Act 12232. Pero kung basahin natin, wala pong nakalagay na postponement. So yan na, sa argumento na sila magkatalo-talo dyan. So titingnan natin kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. So yan po ang yun po ang dalawang Republic Act. Magkaiba po talaga ang nilalaman ng dalawang Republic Act na to. Ulitin ko po, ang Republic Act na dineclare na unconstitutional ay ang Republic Act 11935. At ito po ay an act of postponing the December 2022 barangay and Sangguniang Kabataan election. Samantalang itong Republic Act 12232 ay ang nilalaman po nito ay an act setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan. So yan po, kahit anong kalkulasyon ng ating gagawin ay magkaiba po ang nilalaman ng dalawang Republic Act na to. So hindi po magkapareha. Although sinasabi na postponement naman talaga yan, pero isa gaya ng sabi ko, sa argumento na sila magkakatalo-talo. At Korte Suprema na ang bahala kung saan sila kakatig. So yun po, share ko lang po yon, yung dalawang Republic Act na yon. So hanggang dito na lang, quick update lang tayo habang naghihintay tayo ng desisyon ng Korte Suprema. Bye bye, God bless, and I love you all.